Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Joes Santos. At ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksa kung paano ang saging at itlog, kapag pinagsama, ay maaring makagamot ng maraming sakit ng katandaan. Mahirap paniwalaan, hindi po ba? Ngunit ito po ay totoo. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang mahiwagang kombinasyon na ito. Ang itlog at saging ay kilalang lahat. Ngunit nasubukan na ba ninyong pagsamahin ang dalawang ito? Bawat isa ay may kanya-kanyang benepisyo sa ating kalusugan. Ngunit paano lutuin ng sabay ang itlog at saging? Marami pa rin siguro ang hindi nakakalam, hindi po ba? Kung malalaman lang ninyo ang dalawang tamang paraan na ipapakita ko sa video na ito, makakagawa na kayo natural na panlunas upang malutas ang maraming karaniwang problema sa kalusugan ng mga matatanda. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang dalawang paraan ng pagsasama ng itlog at saging na nakakatulong sa paggamot ng 5 sakit ng katandaan ng napaka-epektibo. Kung mayroon kayong hindi naiintindihan o may tanong habang nanonood ng video na ito, maaari ninyong kontakin ako sa numero na ibinigay ko sa inyo. Ako po ay handang makinig at tumulong sa inyong lahat. Habang tumatanda, unti-unting humihina ang ating kalusugan. Mayroon nga bang paraan na ligtas, epektibo, at simple upang matulungan tayo sa ating kalusugan? Dito, nais kong bigyang diin ang itlog at saging. Hindi lang basta-basta tinawag na golden duo para sa kalusugan ng matatanda ang pagsasama ng saging at itlog. Ang dalawang pagkain ito, bagamat pamilyar, ay nagbibigay ng kamanghamanghang benepisyo kapag pinagsama ng tama. Kaya, ano ang 5 sakit ng katandaan na nabanggit dito? Ating alamin ngayon. Sa lahat ng kamanghamanghang benepisyo na ibinibigay ng saging at itlog, marahil ang pinakainteresado kayo ay ang kakayahan nitong sumuporta sa mga problema sa buto at osteoporosis. Ang nilagang itlog ay isang natural na pinakmumulan ng calcium, vitamin D at phosphorus. Ang masustansyang ito ay mahalaga para sa pagbuong buto at pagpapanatiling ng bone density ng nasa katamtaman at matatanda. Para naman sa saging, kapag in-steam, ito ay mayaman sa magnesium at potassium. Nakakatulong ito sa paglipat ng mga mineral na ito sa buto at maaring makatulong pa nga sa pagbabangang panganib ng pagkabali ng buto kung may panganib kayong madapa. Kapag pinagsama natin ang dalawang pagkain ito, una, nagbibigay ito ng calcium at nagpapahusay sa kakayahan ng katawan na sumipsip ng calcium. Mas epektibo ito kaysa sa pag-inom lamang ng gatas o paggamit ng ordinaryong calcium, at napakaligtas pa nito. Hindi lamang nakakatulong sa malakas na buto at kasukasuan, ang kombinasyon ng itlog at saging ay itinuturing din na isang masaganang pinagmumulan ng enerhiya para sa ating katawan at makakatulong upang mabusog kayo ng matagal. Isipin ninyo ang inyong almusal na pinagsama ang itlog at saging. Ito ay isang almusal na may mataas na kalidad ng protina mula sa itlog at natural na resistant starch mula sa saging. Hindi nito tataasan ang antas ng inyong asukal sa dugo. Bukod pa rito, naglalaman din ito ng soluble fiber upang mas maging mayos ang ating digestive system at magbigay ng pakiramdam ng kabusugan, kaya hindi na kayo mahahanap ng mga matatamis na merienda tulad ng tinapay o candy, at mas mababa ang posibilidad na tumaas ang inyong asukal sa dugo. Ang pangatlong benepisyo ng itlog at saging ay ang kakayahan nitong patatagin ang antas ang asukal sa dugo at bawasan ang panganib ng diabetes. Ang saging ay naglalaman ng isang espesyal na uri ng starch na tinatawag na resistant starch. Ang resistant starch na ito ay hindi natutunaw sa maliit na bituka kundi dumiretso sa malaking bituka, na nakakatulong sa pagbaba ng pagsipsip ng asukal at pagpapababa ng blood sugar index pagkatapos kumain. Nakakapagpabuti rin ito ng insulin sensitivity kapag pinagsama sa itlog. Ang pagsasamang itlog at saging, lalo na kung kinakain sa umaga, ay napakabuti para sa mga may mataas na antas ng asukal sa dugo, pre-diabetes, o para sa pag-iwas sa type 2 diabetes. Ang ika-4 na benepisyo na nais kong talakayin sa video na ito ay ang pagpapabuti ng digestive system. Alam ninyo na habang tumatanda, mas nagiging mahirap ang pagkain, hindi po ba? Madali kayong makaranas ng kabag, indigestion, paninigas ng dumi, at maging digestive disorders na nagiging sanhi ang pakakaramdam ninyo ng discomfort at pagod. Ang maganda dito ay kapag in-steam ang saging, naglalabas ito ang malaking halaga ang soluble fiber at resistant starch. Ito rin ang pagkain ng mga good bacteria sa ating bituka. Kapag lumago ng mayos ang good bacteria, mas magiging malambot ang ating dumi at mababawasan ang kabag at pamamagang tiyan. Ang nilagang itlog, alam ang lahat, ay isang madaling tunawin na pagkain at hindi nagpapaferment, kaya napakababagay itong isama sa saging. Pareho nitong pinapakalma ang lining ng bituka at hindi nagbubuo ng labis na gas sa digestive tract. Dahil dito, mas magiging magaan ang pakiramdam ninyo,
Ang huling at pinakamagandang benepisyo na nais kong banggitin sa video na ito kapag pinagsama ang itlog at saging ay ang benepisyo nito sa kalusugan ng matatanda, partikular sa pagsuporta sa memorya at pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog. Sa edad na 50,60 pataas, madalas ninyong maranasan ang pagiging malilimutin. Marami ang nasa labas at nag-iisip na kumuhang isang bagay sa loob ng bahay. Ngunit pagdating sa loob ng bahay, hindi na maalala kung ano ang kukunin, hindi po ba? At marami rin ang hindi na nakakatulog ng mahimbing at nagpapabalik-balik sa gabi. Ngunit kapag pinagsama ang itlog at saging, malaki ang maitutulong nito upang mapabuti ang mga sitwasyon na nabanggit. Ang itlog ay naglalaman ng choline, na siyang prekursor ng acetylcholine, isang neurotransmitter na nakakatulong upang mapahusay ang memorya, alertness, at pagiging malinaw ang utak. Ang saging naman ay naglalaman ng maraming vitamin B6 at magnesium. Nakakatulong ito upang mabawasan ang stress sa nervous system at mapamahalaan ang inyong pagtulog ng napakabuti. Bukod pa rito, nakakatulong din ito upang mapabuti ang problema sa pagiging malilimutin. Kakabibigay ko lang po sa inyo ng 5 sakit ng katandaan na maaring matulungan ng kombinasyon ng itlog at saging. Kaya, paano natin dapat pagsamahin ang itlog at saging upang magamit ang kanilang pinakamataas na benepisyo? Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 2 paraan ng pagsasama ng itlog at saging. Napakasimple lamang nito at maaari ninyong gawin sa bahay, ngunit magbibigay ito ng kamanghamanghang resulta sa inyong kalusugan. Ang unang paraan na ibabahagi ko sa inyo ay ang pagsasama ng isang itlog at kalahating inistim na saging, at kakainin ito sa umaga. Ang ganitong paraan ng pagkain ay nakakatulong ng husto sa mga nasa edad 50 pataas. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang kombinasyong ito ay nakakatulong upang maiwasan at mapabuti ang sakit ng katandaan tulad ng asukal sa dugo, buto at kasukasuan, prediabetes, digestive disorders, insomnia, at pekinan ng memorya. Kung sa tingin ninyo ay hindi pa kayo sanay sa ganitong kombinasyon, maari ninyong, una, budburang ng sesame salt at kainin. Pangalawa, maari ninyong hiwain ng maliliit ang itlog at inistim na saging at haluan ng cilantro, spring onions, at kaunting black sesame. Madali rin itong kainin. Pangatlo, para samga kumakain ng almusal ng huli, maaari ninyong ilagay ang nilagang itlog at inistim na saging sa isang lalagyan at kainin sa gitna ng umaga. Masisiguro pa rin nito ang sapat na nutrisyon at hindi makakaapekto sa digestive system. Ang pangalawang paraan na ibabahagi ko sa inyo ay ang pagdidikdik at paghahalong itlog at inistim na saging. Para samga nahihirapan ngumungiya, maaari ninyong durugin ng husto ang itlog at inistim na saging, at dagdagan ng sesame salt. Pagkatapos, haluin ng mabuti at kainin. Madali itong nguyain at mas madaling sumipsip ng sustansya. Kung sa tingin ninyo ay mahirap pa rin itong kainin, maaari ninyong dagdagan ng kalahating kutsarita ng olive oil at kaunting cinnamon powder. Makakabuti rin ito para sa puso. Tandaan, kahit na dinurok na, huwag ninyong lagyan ng malamig na tubig. Lalo na, huwag ninyong lagyan ng gatas. Makakaapekto ito sa inyong bituka. Ang pinakamagandang oras upang kainin ang kombinasyon ng itlog at saging ay sa umaga. Subukan nating kumain bago mag 8:00 AM. Ito ang oras kung kailan ang ating atay at tiyan ay pinakamalakas sa maghapon at mas masisipsip at matutunaw ng mas mahusay ang pagkain. Hindi ito magdudulot ng pagkaipon ng labis na enerhiya. Ito ang 2 paraan na maaari nating gamitin upang pagsamahin ang itlog at saging, na napakabuti para sa ating kalusugan. Hindi ko alam kung mayroon na sa inyo ang sumubok ng ganitong kombinasyon. Kung nasubukan na ninyo, pakikomento po sa ibaba ng video na ito upang malaman din ng ibang manonot. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa buong video na ito, ibinahagi ko sa inyo ang paraan ng pagsasama ng itlog at saging. Kung mayroon kayong hindi naintindihan o may alinlangan pa, maaari ninyong kontakin ako sa numero na nakikita ninyo sa screen. Ako po ay laging handang sumagot at magbigay ng payo sa inyong lahat. Lalo na kung mayroon kayong problema tulad ng insomnia, pananakit ng tiyan, o pananakit ng buto at kasukasuan, huwag kayong mag-atubiling tawagan ako sa numerong ito para sa libreng konsultasyon at mga simpleng, epektibong para na maaari ninyong gawin sa bahay. Bagamat ang saging at itlog ay kilala bilang ligtas na pagkain, alam din ninyo na sa anumang pagkain, kung hindi natin gagamitin ng tama o sobra ang paggamit nito, magdudulot ito ng mga side effects at hindi kanais-nais na epekto sa kalusugan. Kaya, kailangan ninyong tandaan ang ilang bagay kapag pinagsama ang itlog at saging. Una, kailangan ninyong pumili at ihanda ng tama. Para sa saging, pumili nga saging na saba o mahinok na saging, hindi masyadong hilaw. Ang mahilaw na saging ay hindi magbibigay ng inaasahang resulta. Susunod,
Putulin ang dulo at tangkay at ibabat sa kaunting tubig na may asin upang mabawasan ang dakta at pait ng saging. Pagkatapos ihanda, maaari ninyong i-steam ang saging upang mapanatili ang pinakamagandang halagang nutrisyon. Para naman sa itlog, huwag ninyong pakuluan ng masyadong matagal. Kapag kumulo ang tubig, pakuluan lamang ng 7 hanggang 9 minuto. Ang pangalawang paalala ay tungkol sa dalas ng pagsasama ng dalawang pagkain ito. Inirekomenda ko na pagsamahin ninyo ito ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Hindi kailangan na kumain araw-araw. 3 hanggang 4 na beses ay sapat na upang makamit ang magandang resulta. At ang pangatlong paalala na kailangan ninyong tandaan ay ang sumusunod na grupo ng tao ay kailangang mag-ingat sa paggamit ng pagkain ito. Una, ang may acute pancreatitis. Pangalawa, ang may acute hepatitis. At pangatlo, ang pinagbabawalan kumain ng itlog dahil sa alergi sa egg white. Sa madaling salita, para sa mga may komplikadong sakit o gumagamit ng espesyal na gamot para sa mga sakit na iyon, kailangan ninyong kumonsulta sa inyong doktor bago gamitin ito. Makikita ninyo, mula sa mapamilyar na sangkap tulad ng itlog at saging, kung marunong tayong pagsamahin ng matalino, maaari ninyo itong gawing golden duo upang mapabuti ang kalusugan ng matatanda. Sana ang mga simpleng ibinahagi ko ngayong araw ay makatulong sa inyong lahat na makaroon ng mas maraming mahusay na remedyo upang mas mapangalagaan ang inyong kalusugan. Mahaba na rin ang video na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na interes at suporta. Naway makaroon kayong lahat ng mabuting kalusugan at maraming kagalakan. At huwag kalimutang ibahagi ang video na tulad nito sa inyong mahal sa buhay upang malaman din nila kung paano mapabuti ang kanilang kalusugan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Naway laging maging masaya, mahaba ang buhay, at malusog kayo. Paalam at hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na mga video.